minion wave if ever. Kailangan yung maging maingat dito yung si Oheb din kasi Intense din ang kanilang 1v1, half HP on this turtle. talagang nagpipitikan sa top, no? Ito yung problema ng problema ng Blacklist. O Boots! Okay, nakuha na dito yung turtle objective for Onyx. Napakagandang final slash at meron pang sustain. Si Kiboy dito ay mapipilitan or mapipigilan rather ng Blacklist, but still Onyx takes the lead somehow in terms of gold. I was gonna say, ang isa pang problema ng Blacklist International dito, no? Aside sa Divine Judgment problem, yung kinakopyang ultimate ni Sans, napakadaya niya sa late game kasi pwede niya nakawin yung ultimate ni Florin. Oo. And, Sobrang kapal nung heal kapag Valentina yung nag-heal. and that's gonna be really hard if you're Blacklist International. Onyx, naagaw pa nga ni Kiboy ang orange buff. Timing is real for Kiboy. Pinilit niya yung Blaze dito, kailangan din kasi niya maklear yung minion wave. I mean, that's worth, and ang ganda rin ng positioning kasi ni Kiboy. Nahili siya with the Divine Judgment. So that is really on the, I would say, more on the highlights of Onyx rather than Oheb not playing that well. Kasi at the very least, nakuha niya yung cannon doon. At napaka-importante talaga ng Canon, especially in the gold lane. Dahil napakataas ng gold na binibigay niyan. Kung madedenayan ka ng mga Canon minion, it's essentially giving off a free kill na hindi mo na nakuha. So kahit namatay si Oheb, Intense ang nangyayari sa may top lane na. isang stack na lamang pero mukhang hindi na itutuloy ni Chewe. Naghahanap na siya ng pwesto pero Blazing Duet that play. nakakuha ng kill. Dito ang Blacklist sa taas habang naka-turtle naman ng Onyx sa baba. Nakita mo yung tatlo sila. Boy, doon sa likod ay talagang naiilang pumwesto ang Blacklist International. Kaya naman yung pressure na nabibigay ng Onyx, tuloy-tuloy lang silang nakaka-push at nakakabigay ng spasyo kay Chewe. Itong galaw ni Kiboy, no, pwede niyang bantayan actually yung gold team ng Blacklist International. So wala rin namang pansagot yung Blacklist versus the vision na binibigay ni Kaja. Kasi hindi rin pwede iwan nung dalawang lanes yung kanilang lanes, especially the Arlot. Pero ngayon lang, kailangan niya lang is mag-shove ng wave at sumama sa kanyang mga teammates. Mukhang magkakaroon ng laban dito sa loob ng river at mukhang si Kyrie ang kanilang uunahin pero hindi tatama. Ang final slash, walang mangyayari sa buong laban na yon at lamang na nga ng 4,000 ang Onyx Indonesia. Grabe yung objective control na pinapakita nila. Boots. Delikado din yung pwesto dito ng mga players. Napakaganda penalty zone! But yung actually kompleto doon ang tatamaan niya kaya naman mapatay na dito si Sensui at lumabad na rin si Chewe. Final slash walang tatamaan. Divine Kiboy Judgment! again with the Divine Judgment. At doon namatay ang 4 na players ng Blacklist. May minion wave pa sa may mid lane. Mukhang masisira na rin yung Torre na yan. Look at Sans! At talagang tinakot na rin sa loob ng sarili niyang base. A beautiful... Depensahan to. So worry mo pag tumalon yung Claude, may Divine Judgment eh. Oo nga pala. Baka Ngayon na ninakaw na naman yung ulti ng Florin. Kiboy trying to look for an angle. Nandito na nga rin ang kanyang concealed play. Setsui humaharap ng konti. Sans dashing in and out. Mukhang one inhibitor third down ang mangyayari dito pero mukhang makakadepensa naman ang Blacklist International. Lipat sa top side. Si Sans nangungulit lang talaga at ang tapang na rin ni Chewe sa pag-push. Round 2? Round 2. Dito sa may middle lane. Pero may kita natin si Sans na nandun pa rin papasok. Final slash. May tatamaan doon. Pero masisira pa rin successfully. Edward Hals wala ng buhay. Napakaganda penalty zone at lumipad na nga dito si Chewe. Sensui na take in lahat ng mga damage pero hindi sapat yung kanya sustain at meron pang fleeting time ngayon si Kiboy. So wala si Edward at wala si Sensui at merong Divine Judgment si Kiboy. Ito na yung Divine Judgment sinasabi natin. Meron pang Canon dito sa may top lane. At kailangan na nga dumipensa dito ni Rene J at Yue. Milagro ang hinahanap ng Blacklist. 5 seconds on Agent Zero. Liligawin muna ni Rene J at Yue ang mga minions. At mukhang makakahinga pa with a 12K gold lead. All odds stacked against sa gitna. Dalawang waves sa gilid. At kailangan dumipensa ng Blacklist para magkatsansa manalo sa sering ito. Magsasabay-sabay yata lahat ng mga minion. Bottom lane ngayon ang magiging target ng Onyx. Si Sensui ay halos wala na buhay doon. Pero madedepensahan pa rin. Ay sa mabilis. Napakaganda penalty zone. Tatlong tatamaan. Lumat Yue. Ginamit rin yung black shoes niya. Pero si Boots dito ay buhay pa rin. Hindi pa rin mawawala ng immortality. Lumalaban pa rin na magkikilin ng minion wave. At si Edward mamamatay doon. May kita natin si Kyrie. Mamapatay lang din naman. It's gonna be a shutdown para kay Yue. At tatamaan dito ng mga Torre na kanilang base. 4, 3 ang walang buhay para sa side ng Onyx. Pero ginamit ang Winter Truncheon. And it is what it is. Mukhang ita-tower lock na nga. Lalaban pa rin ba? Mukhang hindi na as Onyx will win this match.